Pirmahan mo to. Anong ibig sabihin nito? Simula ngayon, lumipat ka sa South Villa. Fu Hanjing, 3 taon na ang nakalipas. Nang tuluyang lumabas ang gene toxin mo, nagkalasog-lasog ang katawan mo. Iniwan ka ng pamilya mo sa ospital para mabulok. Ako, ang walang tulog na sumama sa'yo sa loob ng 3 taon. Araw-araw, kumukuha ako ng dugo ko para gawing antibody culture para sa'yo. Noon, sumumpa ka. Kapag nakaligtas ka, hinding-hindi mo ako iiwan. Tama na. Iba ang 3 taon na iyon, iba ang ngayon. Ngayon, ako ang namumuno sa Fu Conglomerate. Bawat hakbang ko ay nakakaapekto sa libu-libong trabaho. Akala mo ba, sa pag-ibig lang, makakatagal ka sa Beijing Circle? Kailangan ng grupo ng Fu ng seguridad ng pamilya yun. At Defense Network. Higit sa lahat, kailangan namin ang bilyong bridging fund nila. Ikaw, isang mahirap na doktor, ano ang maibibigay mo? Kaya, ako lang pala ang gamot mo sa transition period. Kapag gumaling ka na, itatapon mo na ako. Tama ba? Huwag mong sabihin ng ganyan. Basta, manatili ka lang sa South Villa, maging alaga kong ibon. At aalagaan kita habang buhay. Fu Hanjing, nakakadiri ka. Marumi ang pera mo, ayoko. Shen Wei, subukan mong lumabas ng pinto. Kung wala ang proteksyon ko, hindi ka tatagal ng 3 araw sa Beijing. Malalaman mo rin kung sino ako. Miss, ang CCTV footage, pinutol ko na lahat. Walang makakaalam na galing ka sa VIP lounge. Magaling. Kailangan ko bang tawagan ang headquarters para makialam si Lolo Shen? Isang salita lang ni Lolo. Sa loob ng 10 minuto, babagsak ang stock price ng Fu Group. Huwag mong tawagan si Lolo. Ako ang bulag noon. Iginiit kong itago ang pagiging unang tagapagmana ng Shen Conglomerate. Pumunta ako sa Beijing para maging isang ordinaryong doktor. Ito ang gulo na ginawa ko. Isa-isa kong aayusin. Lahat ng ibinigay ko sa kanya. Naiintindihan ko. Susunod ako sa lahat ng utos mo. Fu Hanzeng. 3 taon na ang nakalipas, itinaas ko ang pamilya Fu. Nandito na lahat ng pamilya Shen. Naku, akala ko kung sino ang palihim dito. Hindi ba ito ang 3 taon na? Araw-araw sa isolation ward. Ang Dr. Shen na nag-aalaga kay Hanjing sa kanyang dumi at ihi. Ano? Hindi ba naging maayos ang inauguration dinner ngayon? Bingi ka ba o pipi? Nakita mo ang Fu Group natin. Ang bagong appointed na asawa ng presidente. Hindi ka man lang marunong bumati. Ang hirap ng kapalaran mo. Wala kang alam sa tamang asal. Asawa ng presidente. Namulot ka ng basura, ipinagmamalaki mo pa sa buong mundo. Shen Wei, ikaw ay walang hiya. Anong tingin mo sa sarili mo? Isa ka lang. Isa kang walang hiya na gumamit ng kama para umangat. Akala mo ba may totoong damdamin si Hanjing sa iyo? Naawa lang siya sa iyo. Itinuturing ka lang niyang asong masunurin. Tama na. Miss yun. Ang kwintas na ito sa iyong leeg. Talagang bagay sa iyong kasalukuyang katayuan. Pero mas mabuting manalangin ka na ang pundasyon ng inyong pamilya yun ay matatag. Ano pang hinihintay ninyo? Ipakita sa kanya, sa Beijing Circle, galitin ang pamilya. Yun namin. Ano ang kahihinatnan? Wala kayong pakialam kung mamatay o mabuhay ang panganay? Basta may buhay pa. Hawakan niyo tong walang hiyang babae. Ngayon, pupunitin ko talaga ang bibig niya. Para malaman niya ang mga patakaran ng mayayaman. Ah, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pinalo mo ang alalay ko. Kayo 4, mga walang kwenta, anong hinihintay nyo? Saktan nyo siya ng todo. Tigil lahat. Fu Hanjing, dumating ka na sa wakas. Miss Shen, baka may misunderstanding ka sa akin. Gusto ko lang naman siyang batiin, pero yung assistant niya, walang sabi-sabi, sinuntok ako. At sinabing papatayin niya ako. Fu Hanjing, natatakot ako. Ang sakit ng tiyan ko. Sino ka ba para galawin ang tao ng pamilya yon? Luhod ka agad at humingi ng tawad.
Bakit? Hindi mo ba naiintindihan ang patakaran ng pamilya Fu? Pilatin niyo ang tuhod niya at paluhodin. Sinong mangahas na galawin siya? Shen Wei. Huwag mong isipin na dahil pinagbibigyan kita lagi, pwedeng wala kang respeto. Ngayon din, paluhodin mo siya at mag-sorry. Kung hindi, sasaktan din kita. Fu Hanzeng, makinig ka ng mabuti. Shen Wei. Sa tingin mo ba napagaling mo ang sakit ko, kaya dapat akong magpasalamat sa iyo habang buhay? Sasabihin ko sa iyo, buntis na si Shiman ngayon, taglay niya ang dugo ng pamilya Fu. Ikaw? Maliban sa pagrereseta ng ilang gamot, ano pa ang kaya mong gawin? Ang pamilya yun hindi lang ang pumalit sa seguridad ng Fu kundi naging pinakamalaking shareholder din. Maganda ang mood ko ngayon. Kaya bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung pipirmahan mo ang kasunduan at magiging personal na doktor ni Shiman ng buong puso. Basta siguraduhin mong ligtas siya at maipanganak ang panganay ng Fu. Wala akong problema na maglaan ng isang araw bawat buwan upang bisitahin ka sa iyong bila sa Nanyuan. Fu Hanzeng, ipapaalaga mo sa akin ang asawa mo? Hindi ka ba natatakot na baka isang tusok lang ay mamatay silang dalawa? Hanjing, tingnan mo siya, gusto niyang patayin ang anak natin. Subukan mo lang. Kung gagalawin mo kahit isang buhok ni Shiman, sumusumpa ako, hindi ka na makakapagtrabaho sa bansang ito. Bukas ng 9 sa liba ng umaga. Umirma ng diborsyo sa tanggapan ng sibil. Diborsyo? Akala mo ba ang pamilya Fu ay parang bahay na maaari mong pasukin at lumabas kahit kailan mo gusto? Sasabihin ko sa'yo, kung wala ang pirma ko sa buong buhay mo, hindi ka makakaalis sa pamilya Fu. Ihatid siya pabalik sa villa sa Nanyuan. At kung wala ang utos ko, walang sino man ang dapat magpalabas sa kanya. Binibini. Sa wakas, ginamit na ninyo ang espesyal na linyang ito. Ang matanda ay naghintay ng tawag na ito. 3 taon siyang naghintay. Lu Yuan, abisuhan ang punong tanggapan ng Nanyang. Lunsad ang full-scale operation ng Financial Bureau. Lu, sa loob ng 48 oras. Ganap na putulin ang Fu Group, lahat ng bridge financing chain sa bansa. Ayon sa iyong nais, aking binibini. Paano ito nangyari? Shen Wei, hanggang kailan mo pa ito ipagpapatuloy, alam mo ba? Dahil kagabi, pinayagan mo ang iyong assistant na manakit ng tao. Ang pamilya yun ngayon ay nagbibigay ng malaking pressure sa akin. Pirmahan mo na. Pumunta sa civil registry at kumuha ng marriage certificate. Mabuti para sa ating lahat. Ayaw mo rin na ang iyong anak ay ipanganak na katulad mo bilang isang anak sa labas. Shen Wei, tayong lahat ay nasa hustong gulang na. Huwag kang masyadong immature, okay? Hindi mo ba alam ang mga patakaran ng high society? Sinong lalaking nasa mataas na posisyon ang hindi may asawa sa bahay at may kabit sa labas? Binigyan kita ng mansyon na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Binigyan kita ng pera na hindi mo mauubos sa buong buhay mo. Pinayagan pa kita na manatili sa loob ng kapangyarihan ng pamilya Fu. Saan ba ako nagkulang sa'yo? Bakit kailangan mong gawin ito? Fu Hanzeng, nandidiri ako sa iyo. Ang pera mo ay marumi para sa akin. Ang iyong katawan ay mabaho para sa akin. Ngayon na agad. Pirmahan mo na ang iyong pangalan. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, talagang hindi ako pipirma kung wala ang pahintulot ko sa buong buhay mo, sa buhay, kabilang ka sa pamilyang Fu. Sa kamatayan, multo ka ng pamilyang Fu. Ginoong Fu, may problema. Malaking problema na. Huwag kang magpanik. Ang panganay ng pamilyang yun, si Yun Xiaoran, nagdala siya ng daan-daang mga armadong security guards ng pamilyang yun. Direktang pinilit. Pinasok ang ground floor entrance ng headquarters. Ngayon,
Nasira na nila ang reception area ng first floor. Sinira ng lahat. Baliw ba si Yun Xiaoran? Ang security department ay 4 na tao ba? Bakit hindi nila sila pinigilan? Ang security department ay hindi nangahas na pigilan sila. Sinabi ng panganay na si Yun. Kagabi, ang kanyang assistant ay nabalian ng tadyang at si mismo ay natakot na naging sanhi ng pagka-stress sa pagbubuntis. Dinala niya ang mga tao ngayon para humingi ng paliwanag. Ang panganay na si Yun ay nagbanta. Kailangan ibigay si Miss Shen ngayon. Kung hindi sila, ay agad kakansilahin ang lahat ng security authorization para sa Fu Corporation at puputulin ang supply chain sa Southeast Asia na ang pinakamahalagang supply chain. Hayaan silang umakyat. Gusto kong makita. Ang pamilyang Yun. Gaano sila katapang ngayon? Upang sirain ang aking lugar. Dahil si Ginoong Fu ay may personal na problema. Hindi na ako mangungulit dito. Tandaan mong pirmahan ang dokumento. Sauransu, ngayon, sinira mo ang gusali ko kasama ang mga tao mo. Sobrang wala ka bang paggalang sa akin? Akala mo ba talaga ang Fu Group ay ang pamilya Yun mo, kung saan pwede kang magwala? Fu Hanjing, wag mo akong pakitang tao sa pagka-president mo. Wag mong kalimutan kung paano mo nakuha ang posisyong iyan. Kung wala ang pondo at security network ng pamilya Yun, wala ka talagang kwenta. Ang kapatid ko kahapon, dahil sa babaeng si Shen Wei, na-stress siya at nanganib ang pagbubuntis niya. Ang tao ng pamilya Yun, kailan ba napahiya ng isang mababang uri? Ang nangyari kagabi ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi lang napigilan ni Shen Wei ang emosyon niya. Ipapahiling ko kay Shen Wei na mag-alay ng tsaa at humingi ng tawad kay Shiman. Tungkol naman sa assistant na nanakit. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. Hindi pagkakaunawaan? Mag-alay ng tsaa at humingi ng tawad? Fu Hanjing, akala mo ba mahina lang ako? Sasabihin ko na ngayon. Pwede mong ibigay ngayon din ang babaeng si Shen Wei at ang assistant niya para putulin ko ang mga binti nila. O ito ang abiso ng pamilya Yun na bawiin ang lahat ng seguridad at autorisasyon sa depensa. Simula ngayon, ang 6 na pangunahing ruta ng kargamento ng pamilya Yun sa Timog Silangang Asya ay titigil na mag-supply sa Fu Group. Paano mangyayari yan? Ginoong Fu, kaninang umaga pa lang, pinabantayan na siya nang bumalik. May problema, Miss Shen. Nawala siya ng parang bula. Siya pa. Sabihin mo na. Sabi niya, maghanda ka raw ng kabaong. Isang ulilang walang kakilala ay mawala mula sa akin sa mismong harap ni Fu Hanjing na parang bula. I-check mo lahat ng CCTV sa buong lungsod. I-block ang airport, ang high-speed rail station at lahat ng expressway palabas ng lungsod. Gusto ko siyang i-wanted sa buong lungsod. Gusto kong malaman niya na kapag iniwan niya ako sa lungsod na ito, mas masahol pa siya sa isang aso. Binibini. Fu Hanjing, naglabas na ng utos na isara ang buong lungsod. Ginamit niya lahat ng koneksyon sa ilalim at legal. Sinusubukang putulin ang iyong bank card at lahat ng paraan para mabuhay. Palaka sa balon. Pamilya Yun, kumusta na ang pagsusuri ng utang doon? Nalinaw na lahat pamilya Yun. Sa panlabas, sila ay isang security giant sa bansa. Sa totoo lang, para mapanatili ang pagpapanggap na ito, 3 taon na ang nakalipas. Nag-issue sila ng maraming high-interest junk bonds. Sa kasalukuyan, ang pamilya Yun sa anonymous account ng Nanyang Consortium may utang na 30 billion na bridge loan. Ayos. Dahil gusto ng pamilya. Yun ipagtanggol si Fu Hansheng, sila muna ang target. Malinaw higpitan ang overseas credit limit ng pamilya Yun. Shiman, ikaw, ngayon, ay magiging asawa ng presidente ng Fu Corporation na. sa susunod ay ang pinakamataas na marangyang pamilya sa Beijing na mayamang may bahay. Oo nga, narinig ko na ang babaeng iyon na si Shen Wei, na gold digger kagabi ay pinalayas sa bahay. Malamang ngayon umiiyak sa ilalim ng tulay, isang mababang caregiver. May karapatan ba siyang makipag-agawan sa akin? Hanjing kagabi ay personal na nangako sa aking kuya na tiyak na dadalhin ang babaeng iyon na walang hiya sa harap ko na nakatali. Tagapamahala. Yung bag na limited edition na 3 lang sa mundo, Himalayan, crocodile leather, Birkin bag, ipakete mo para sa akin. At saka lahat ng bagong blouse ngayong quarter kukunin ko lahat. I charge mo sa black card ko.
Bakit ang bagal? Nasira ba ang makina? Miss Yun, pasensya na po. Ang black card ninyo na ito kanina ay na-list ng Global Banking System sa pinakamataas na antas ng blacklist. Ano ka ba? Nagloloko ka? Anong ginagawa mo? Lakas ng loob mong kunin ang card ko. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang tagapagmana ng Yun Group. Miss Yun, mag-ingat ka. Abiso ng sistema, ang iyong account ng tiwala ng pamilya sa ibang bansa ay na-freeze na lahat. Ngayon, lahat ng assets sa iyong pangalan ay may utang na. Ayon sa patakaran ng punong tanggapan, kailangan naming agad bawiin ang lahat ng hindi pa bayad na produkto. Tay, siguradong may pagkakamali ito. Oy, akala ko ang yaman ni Miss Yun. Ang sama ng kapalaran. Kung alam ko lang na magbabangkarote ang pamilya Yun, hindi na sana ako sumama sa kanya ngayong araw para mamasyal. Umalis kayong lahat. Pupuntahan ko si Hanjing. Ipapapatay ko kayo sa kanya. Hanjing, kailangan mong ipaglaban ako. Ang walang hiyang Shenwei. Hindi ko alam kung ano ang ginamit niya. Mga mababang paraan. Pina-freeze niya ang aking black card. Si Shenwei ay isang dukha. Walang kakayahan si Shenwei na i-freeze ang black card mo. Narinig ko na Siya at isang matandang lalaki. ay pumasok sa Silk Hotel ng magkasama. Ang presidential suite sa tuktok ng Intercontinental Hotel. Sabi ko na nga ba, bakit siya naging matapang kahapon? Umalis siyang walang daladala. May iba na pala siyang lalaki. Isang matandang lalaki na malapit ng mamatay ang bumubuhay sa kanya. Dahil napakababa naman niya. Huwag kang magalit kung sisirain ko ang reputasyon niya. Ginoo, may appointment po ba kayo? Lumayas ka. Ako ang CEO ng Fu Corporation. Shenwei, nakatira ba siya sa inyong penthouse suite? Kunin mo agad ang master key. Para sa akin. Mr. Fu, ang penthouse suite ay tinitirhan ng aming hotel. Ang pinakamataas na antas ng VIP na panauhin. Kung walang pahintulot ng bisita, walang sinuman ang pinapayagang umakyat at manggulo. Ang patakaran ay nasa Jingcheng. Ako si Fu Hanzeng. Ako ang patakaran. Shenwei, hayop ka. Lumabas ka dito. Akala mo nagtatago ka sa kama ng matandang lalaki hindi kita mahahanap? Ginoong Fu, mali ang kwarto mo. Shenwei, ipinagbili mo talaga ang sarili mo. Sinong matandang lalaki ang nasa likod mo na sumusuporta? Palabasin siya at harapin ako. Fu Hanjing, sa loob ng 3 taon, ang pagiging mayabang, makitid ang isip, at tanga mo. Talagang walang nagbago kahit kaunti. Akala mo ba lahat ng babae sa mundo, kailangan maging katulad ni Yun Shiman, umaasa sa lalaki para mabuhay? Huwag ka ngang magkunwari dito. Isang med student na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Paano nangyari iyon? Makatira sa presidential suite dito. Asawa mo pa rin ako. Bumalik ka agad. Asawa. Noong nasa higaan ka ng ibang babae, bakit hindi mo naisip ang asawa mong ito? Hindi mo pinirmahan ang kasunduan sa diborsyo. May iba akong paraan para makipagdiborsyo. Pero makakapagbigay pa ako sa iyo ng malaking regalo. Pulutin at tingnan mong mabuti ang iyong mga baraha. Ano ka ba talaga ngayon? Paano nangyari ito? Peke ito. Gumawa ka ng pekeng bill para dayain ako. Pagka ba iyan? Bilang CEO ng Fu Corporation, madali mong malalaman yan sa anumang financial institution. Ang pamilyang yun na gusto mong makausap? Hindi lang isang walang laman, kundi isang bomba ng utang na pwedeng sumabog anumang oras.
Detonator. Ang kasal na inanunsyo mo kahapon sa party ay voluntaryong pagtanggap ng bomba ng utang na 3 bilyon para sa pamilyang yun. Kailangan nila ng investment mula sa Fu Group para punan ang butas sa overseas. Kaya ginamit nila lahat ng paraan para pilitin kang magpakasal agad. Fu Hanjing, akala mo kontrolado mo ang lahat. Pero sa totoo lang, isa ka lang piraso ng taba sa kanilang mesa. At ako, nauna lang akong pumutok sa bomba. Umalis ka. Huwag mong dudumihin ang teritoryo ng Binibini. $30 bilyon na utang sa ibang bansa. Ang pamilya yun mo ay bangkarote na noon pa. At naglakas loob kayong kumuha ng ilang sirang supply chain na pwedeng masil anumang oras para dayain ang kasal at puhunan ng pamilya Fu. Huwag kang manira dito. Ito ay normal na daloy ng pondo sa ibang bansa. Fu Hanjing, binabalaan kita. Ngayon, nasa iisang bangka ang dalawa nating pamilya. Kung maglakas loob kang sumira sa kasunduan ngayon, ang security system ng pamilya yun ay aalis agad. Ang Fu Group ay maparalisado bukas. Hanjing, Huwag kang maniwala sa paninira ng babaeng si Shen Wei. Mahal kita ng totoo. At buntis pa ako sa iyong anak. Gusto mo bang makitang kami ng anak mo? namamalimos sa lansangan? Kung sa weekend na ito lang gaganapin natin ang engagement party para ipaalam sa publiko ang signal ng pagsasama ng dalawang malalakas na pamilya, tataas ang presyo ng shares ng Fu sa panahong iyon. Ang mga foreign institutions ay ibabalik ang aming credit limit. C. Ang engagement party ay magpapatuloy tulad ng naka-schedule pagkatapos ng kaguluhan. Gusto ko ang lahat ng nasa ilalim ng pamilya yun lahat ng seguridad at mga patent sa depensa bilang kabayaran. Ang nasa tiyan mo ay talagang anak ni Fu Hanjing? Ngayong nangyari na ito, kahit hindi, kailangan maging oo. Ang saya ng engagement party na ito. Bakit nakalimutan ni Boss Fu na anyayahan ako, ang kanyang asawa? Nasaan ang mga guwardiya? Palayasin ang babaeng ito. Ang aking traya de boda. Shen Wei, ano ba ang nangyayari sa'yo? Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Pagsisihan? Mr. Fu, kailangan ko bang ipakita ang mga litratong ito sa mga media friends natin dito? Tingnan nila. Itago mo ang mga litrato. 3 taon na ang nakalipas. Upang gamutin si Mr. Fu, naglaan ako ng maraming pagsisikap. Ngayong gumaling na si Mr. Fu, nagmamadali ka bang magpalit ng bago? Kung gusto mong mag-asawa ng iba, bayaran mo ang 3 taon kong medical fees at ang moral damages. 1 bilyon, hindi pwedeng bawasan kahit piso. Shen Wei, talaga mo siyang minahal. At ako, hindi kailanman. Kaya mas masakit sa'yo kaysa sa akin. Para manalo ako. Hanggat si Hanjing ay nabubuhay pa, may silbi pa ako. 1 bilyon. Ang tapang mo namang magsabi, ikaw ba ay katumbas ng presyong iyan? Ano pang hinihintay mo? Kunin ang mga bagay sa sahig. Ilabas siya. Boss Fu, nag-aalala ka na sa pera? Fu Group, noong nakaraang buwan, ang bridge financing sa Southeast Asia. Ang kakulangan ay 1.5 bilyon.
Phase 2 ng reclamation project sa Nanwan. Ang Pondo Chain ay naputol na ng isang buong linggo. Saka. At ang pamilya yun. Yung utang na 3 bilyon sa overseas consortium, parang walang katapusang butas. Tumahimik ka, walang hiya ka. Nagkakalat ka ng kasinungalingan dito? Patay ba kayong lahat? Punitin niyo ang bibig niya. Ikaw? Saan mo ba nahanap ang mga taong ito? Fu Hansheng, 10 bilyon. Hindi pwedeng bawas kahit piso. Ikaw, pinangahas mong magdala ng armadong tao para salakayin ang venue. Shen Wei, baliw ka na talaga. Pinatay kita, ikaw na walang hiya. Kung gagalawin mo si Binibini, kahit isang beses kukunin ko ang buhay mo. Lumalaban. Hindi kayo karapat-dapat. Mula ngayon, ako, unilateral na nagtatapos ang anumang relasyon ng kasal kay Fu Hanjing. Tungkol sa utang na 10 bilyon. Pupunta ako sa headquarters ng Fu Corporation ng personal at kalkulahin natin bawat isa. Shen Wei, Hanjing, anong problema mo? Ano to? Doktor, kumusta ang anak ko? Ginoong Fu, Ginang Fu, CEO Fu. Ang gene toxin sa katawan ay ganap ng kumalat at nagkaroon ng matinding mutation. Ang resistensya, ginamit namin ang pinakamahusay na kagamitan sa loob at labas ng bansa. Nag-inject pa kami ng pinakabagong target na gamot, ngunit hindi pa rin napigilan ang pagkalat ng lason. May 48 oras na lang at mamamatay si CEO Fu dahil sa organ failure. Mga walang kwenta, lahat kayo walang kwenta. Lolo Fu, hindi talaga ito problema ng kagamitan. Ang ganitong gene toxin sa buong mundo ngayon walang pampublikong antidote. Gayunpaman, baka maaari kayong humingi ng tulong sa asawa ni Ginoong Fu. Dati, ang doktor ni Ginoong Fu ay si Academician Shen. Si Academician Shen. Shen Wei. Hindi ba iyong babaeng pinalayas ninyo iyon? Hindi posible. Isa lang siyang maliit na caregiver, paano siya magiging academician? Tanga. Kung hindi dahil sa palagi mo siyang ginagambala, bakit maaapektuhan si Hanjing na sumabog ang lason? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Ngayon, pumunta ka at magmakaawa sa kanya. Naghahanap ako kay Shen Wei. Si Hanjing ay hindi na makakaya. Pakiusap, iligtas mo siya. Ito, ganyan ba ang pagmamakaawa ng isang dalagang yun? Miss Shen, pakisuyong maawa kayo. Iligtas ninyo si Hanjing. Ang dalagang si Yun Shiman, nakaluhod na sa labas ng pinto sa loob ng 10 minuto. Ano ang alok ng pamilya Fu? Si matandang Fu mismo ang tumawag kanina. Sabi niya, basta't pumayag kayong tumulong. Sa ilalim ng Fu Corporation, ang pinakamahalagang kumpanya ng medikal na kagamitan ay agad na ililipat sa inyo ng walang kondisyon. Para ka namang namimigay sa pulubi. Sabihin mo kay matandang Fu, ayaw ko ng kanyang walang kwentang kumpanya. Gusto ko si Fu Hanjing. Dapat siyang umalis ng walang anuman. Kapag pumirma na, ibibigay ko ang lunas. Naiintindihan ko. Dalhin ito pabalik at ipapirma kay Fu Hanjing. Saka mo kunin ang kanyang buhay. Hanjing, kung may buhay, may pag-asa. Ngayon, mawawala na ang iyong buhay. Bakit mo pa pinipilit ang walang kwentang dokumento? Hindi, Lolo. Hindi ako pipirma. Hindi ko pahihintulutan ang babaeng iyon na yurakan ako. Ang mga vital signs ni Ginoong Fu ay mabilis na bumabagsak. Mayroon na lang 10 minuto bago tumama ang lason sa kanyang puso. At kahit sino ay hindi na siya maililigtas.
Binibini si Ginoong Fu mismo ang nagdala ng kasunduan para sa proseso. Yung isang inhibitor, ayon sa iyong utos, ibinigay na sa ospital. Yung inhibitor na iyon, kaya lang pigilan ang sakit ng epekto ng lason, hindi kayang lubusang alisin ang lason. Si Fu Hanjing sa buong buhay niya ay hindi makakawala sa paghihirap na ito na mas masahol pa sa kamatayan. Matalino ang binibini, akala ng pamilya Fu na tapos na ang krisis at naghahanda para sa public relations. Ihanda si Lu Yuan sabihin na mamumuhunan sa Fu Corporation. Magbibigay tayo ng malaking regalo sa pamilya Fu. Si Shen Wei, gusto ko siyang mamatay. Hindi ba ikaw ang nagyabang na ang security network ng inyong pamilya, yun ay walang tatalo sa mundo? Gamitin mo na agad lahat ng dark web connections at relasyon, gusto ko sa anumang halaga upang tuluyan siyang mawala sa mundong ito. Yung hayop na yan, ginawang miserable ang pamilya naming yun. Hindi ko siya patatawarin. Nag-utos na ako ng mamamatay tao, ngayong gabi na ang pag-atake. Si, gusto kong makita ng personal ang kanyang bangkay. May sumusunod sa atin. Suyu, paglaruan mo sila ng mabuti. Kapit lang, binibini. Ghost Squad, bitag na. Hanjing, tantyahin ang oras. Ang genre na iyan. Ngayon dapat ay nadurog na naging isang nakakadiring durog na karne. Ito ang halaga ng kanyang katangahan. Umupa ng dark web, ang mamamatay tao na tinatawag na tagapaglinis. Bilisan mo. Putulin agad ang pangunahing server. Huwag hayaang kumalat ang video na ito sa publiko. Chief. Huli na. Gumamit sila ng pinaka-advanced na distributed na pag-atake. Hindi na kaya ng ating firewall. Ngayon, hindi lang ang personal na TV ni Presidente Po. Ang buong lungsod, lahat ng malalaking outdoor screen, at mga pangunahing media platform. Lahat ay sabay-sabay na nagpe-play ng video na ito. Yun Xiaoran, pinaghihinalaan kang nagtangkang pumatay at pandaraya sa pananalapi at iba pang kaso. Ngayon, ayon sa batas, ikaw ay aming arestuhin, lumuhod at ilagay ang kamay sa ulo. Ako ang panganay na anak ng pamilya yun. Bakit ninyo ako hinuhuli? Hanjing! Hanjing! Iligtas mo ang kuya ko. Iligtas ang pamilya yun. Kayo ang umupa ng mamamatay tao. Ngayon, alam na ng buong mundo. Gusto ninyong isama ang pamilya Fu sa kamatayan? Umalis kayo. Ngayon na. Lumabas sa pamilya Fu. Si Fuzong at si Yunlao sa galit ay na-stroke at na-ospital. Ang ating Fu Corporation ay lubhang naapektuhan. Ang bangko ay nag-withdraw ng 3 bilyon sa loan. At kasama na ang naunang pagkaputol ng pondo. 3 araw na lang ang kaya nating itagal. May pag-asa na si President Lu, ang Nanyang Shen Consortium. Biglang nagabot ng sanga ng olibo. Sila ay nagpahayag, handang magbigay ng 10 bilyon na pansamantalang pondo. Salamat sa Shen Corporation. Sa kanilang mapagbigay na tulong sa kritikal na panahon. Mr. Fu, ang aming CEO ay malinaw na nagsabi, handang ganap na mamuhunan sa Fu Corporation. Ngunit malinaw na sinabi ng aming presidente, gusto niyang makipagkita sa iyo ng personal upang makapag-usap ng maayos tungkol sa mga kondisyon ng malaking halagang ito.
Siyempre, ito ay aking karangalan. Aayusin ko ito agad. Tanging si Mr. Fu lang ang tatanggapin ng CEO. Ang iba ay manatili sa labas. CEO Lu, magandang araw po. Ako si Fu Hanjing ng Fu Corporation. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Mahalaga ang oras ko. Diretso na. 10 bilyon na bridging fund. Ang Shen Corporation ay maaaring agad na ilipat sa overseas corporate account ng Fu Corporation. Salamat, CEO Lu. Ang Fu Corporation ay handang magbigay ng 20% na bahagi bilang kapalit. Mali ang pagkakaintindi mo, CEO Fu. Hindi ko gusto ang iyong mga bahagi. Ang Shen Corporation ay may isang kondisyon para sa pondo. Ginoong Lu, medyo may sakit ako ngayon. Hindi ako pwedeng uminom ng alak. Problema mo yan. 10 bilyon para sa isang baso ng alak mo. Ang basong ito ng alak, ang mga gustong uminom nito ay pumipila mula gusali hanggang daungan. Inumin mo at pirmahan. Sa loob ng 5 minuto, darating ang pondo. Kung hindi, nasa likod ang pinto. Hindi na kita susunduin. Inumin ko. Ginoong Lu, nainom ko na ang alak. Pumirma na tayo. Ginoong Fu, itong baso ng alak ay parang interes mo para sa mga taong hindi mo dapat ginagalitan noon para sa iyong pangiinsulto. Pumirma gamit ang iyong kaliwang kamay. Pumirma na siya. Pumirma na iyang tanga para makuha ang pera. Hindi man lang binasa ang mga terms. Si Miss Yon ay sumailalim sa masusing pagsusuri. Ang sanggol sa iyong sinapupunan ay labis na nabigla at dahil sa ilang beses na pagkaapekto ng pagbubuntis dati ay tumigil na sa paglaki. Para sa iyong kaligtasan, kailangan mong magpa-curettage agad. Kasinungalingan iyan. Imposible iyan. Tumahimik ka. Walang magsasalita tungkol dito. May 5 million dito. Bigyan mo ako ng dokumento na nagsasabing nabangga ako na naging dahilan ng pagkalaglag. Shiman, kumusta ang bata? Hanjeng, wala na ang ating anak. Si Shen Wei, noong umalis ka, Dumating siya para humingi ng pera. Itinulak ako. Ang lupit ng kanyang puso. Gusto niyang wakasan ang angkan ng Fu. Ang pamilya yun ay bangkarote na. Ngayon, kailangan kong ubusin ang huling dugo ni Fu Hanjeng para iligtas ang sarili ko. Shen Wei, dapat kang mamatay. Hanjeng, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Shen Wei, ako si Fu Hanjing ay sumusumpa. Kahit na mabangkarote ang Fu Corporation, gagawin ko ang lahat para parusahan ka. Miss na baliw na si Fu Hansheng. Gamit niya ang kanyang overseas black card. Kanina lang sa dark web, nag-post ng 10 milyong dolyar na bounty para sa iyong buhay. 10 milyon. Si Presidente Fu ay lalong nagiging kuripot. Ilagay ang pangalan ni Fu Hanjing. Halaga, 100 milyong dolyar. Isang kondisyon lang para tanggapin ang order. Mahuli ng buhay. Miss, ang dark web bounty list ay nag-a-update sa real time. Presidente Fu, ngayon ang pinakamahal na biktima sa mundo. Hindi pa niya alam. Takbo, ikaw ay na-reverse ng 100 milyong dolyar na reverse bounty. Pasensya na, Mr. Fu. Anong ginagawa nyo? Bibigyan ko kayo ng 20 milyon. Huwag nyo akong patayin. Shen Wei, bakit ka nandito? Sino ka ba talaga? Imposible. Mag-recruit ng ganitong kalaking tropa? Harap-harapan na ang iyong wakas.
Mr. Fu, ang pinag-aalala mo pa rin ay ang aking pagkatao. Sujue. Tingnan mo ang babaeng iningatan mo. Anong klaseng tao ba talaga siya? Hindi. Imposible ito. Shiman ang nagsabi. Ang pamilya yun ay nalugi na. Ang patay na laman sa kanyang sinapupunan. Isang kidnapping lang sa iyo. Isang sandata para makuha ang huling halaga ng Fu. Ang aming miss ay hindi niya ginagalaw, mula simula hanggang dulo, ikaw. Isang tanga na ginamit ng isang mapagkunwari. Yu, sinungaling ka. Niloko ako ng pamilya Yu. Where? Pasensya na. Alam ko talagang mali ako. Bulag ako. Nalinlang ako ng taong iyon. Nakalimutan mo na ba? Ang 3 taon nating nakaraan? Noong may sakit ako, ikaw ang nagpakain sa akin ng lugaw. Kung patatawarin mo lang ako, itataboy ko agad ang taong iyon palabas ng lungsod. Ang titulong Mrs. Fu ay palaging sa iyo. Fu Hanzeng. Nakakadiri ka. Ang 3 taong samahan. Para na lang akong nag-alaga ng walang utang na loob. May kawili-wiling bagay si Ma'am. Si Yun Shiman, habang si Fu Hanzeng ay nakakulong sa garahe, ay ginagamit ang Fu Corporation ang huling lihim na account sa ibang bansa. Ilipat ang natitirang 80 milyong cash. Nakabook na siya ng pribadong charter flight papuntang Cayman Islands para tumakas. Ang password ng account ay ang kaarawan ng nanay ni Fu Hanzeng, di ba? Kumpirmado na, ma'am, na ikaw ay matagal nang. 3 taon na ang nakalipas, itinakda ko ito para kay Fu Hanzeng. Sa sandaling ilagay niya ang password, ang huling sentimo ng account ililipat sa charity fund ng Shen Group. Ma'am Yun Shiman, sinasabing tumulong ka sa pagtatangkang pagpatay at panloloko sa pananalapi. Kailangan mong sumama sa amin. But, Miss Yun. Ang daan patungong Nanyang. Hindi ko hahayaang tumapak ka rito. Sujue. Hayaan mo siyang umalis. Binibini. Ang baliw na asong ito ay bumili na ng mamamatay tao sa dark web. Pakawalan mo siya at hayaang mamatay sa garahe. Masyadong madali para sa kanya. Fu Group. Anong gulo na ngayon? Alam niya sa sarili niya. Gusto ko siyang makakita ng personal. Ang kanyang ipinagmamalaking pamilya Fu. Paano unti-unting nagkawatak-watak? Hindi ko ito maaaring kunin. Ito ay pamana ng aming pamilya Fu. Pamana. Ang iyong anak ay may utang na 3 bilyon. Kunin ang lahat ng tisa ng inyong bahay para bayaran. Hindi sa pa. Ginong Fu, huwag kang magyabang dito. 24 oras kayo. Kung wala akong makitang pera, ipapadala ko ang mag-ina ninyo sa Black Brick Kiln. Ma, huwag kang matakot. Hindi pa tayo natalo. Ang 10 bilyong puhunan ng Shen Corporation mula sa Nanyang ay nadeposito sa aming overseas corporate account na. Basta't ibalik ko ang pera sa bansa, mababayaran natin ang lahat ng kakulangan. Lauli, simulan agad ang backup channel. Hatiin ang 10 bilyon mula sa Nanyang at ilipat sa domestic account. Agad, Ginoong Fu. Hindi na maililipat. Anong ibig sabihin? 5 minuto ang nakalipas. Na-freeze ang lahat ng overseas account. Sa kasunduan ng puhunan, ang Shen Corporation naglagay ng poison pill na clause dahil ang stock price ng Fu Corporation ay sunod-sunod na bumagsak, na-trigger ang compulsory execution red line. Legal at walang bayad na. Ang Shen Corporation kinuha ang lahat ng aming core assets. Fu Zong,
Wala na kaming pera. Bangkarote na ang Fu Group. Oh, Yung mga pekeng kontrata sa ibang bansa. Pinilit ako ni Fu Hanjing na pirmahan yun lahat. Ang pamilya yun ay biktima rin. Lahat ng pondo ay inilipat ni Fu Hanjing ng palihim. Ang pulisya ay formal nang naglabas ng nationwide A-level warrant of arrest para sa dating CEO ng Fu Group, si Fu Hanjing, sangkot sa malaking economic fraud. Kayo, mga hayop na nagsasamantala sa kalagayan, Mr. Fu, masaya bang magtago dito? Dahil pinoprotektahan ako ni Luyuan, ibig sabihin, hindi ako dapat mamatay, Fu Hanjing. Kung makakapit lang ako dito, makababalik ako sa kabisera balang araw. Panginoon ng angkan ako si Fu Hanjing. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ako, gusto kong maging kinatawa ng pamilya Shen sa kabisera, para alisin ang lahat ng hadlang para sa iyo. Chen Shenwei, paano naging ikaw? Dalhin ang may sala sa binibini. Hihintayin ang desisyon. Shenwei, napakayaman mo naman talaga. Bakit ka nagpapanggap na mahirap na caregiver? Tingin mo sa akin. Parang clown na nagmamayabang. Masaya ka ba talaga? Bulag ka ba? Ang nakaupo sa harap mo ay ang nag-iisang tagapagmana ng Shen Conglomerate sa Nanyang, ang pinuno ng pamilyang Shen, si Shen Wei. Pirmahan mo ito. Lahat ng pangunahing assets ng Fu Corporation bilang interes sa utang mo sa akin sa loob ng 3 taon. Huwag mong isipin na madali yan. Ang Fu Corporation ang buhay ko. Kahit mamatay ako, hindi ako pipirma. Luyuan, ipakita sa kanya ang mangyayari kung hindi siya pipirma. Pipirma ako. Pipirma ako. Mabuti. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Luyuan, dalhin mo ang dating CEO na si Fu upang makilala ang susunod niyang trabaho. Ang Shen Building ay may 100 palapag. Lahat ng male restroom. Mula sa itaas, bawat palikuran, mag-aayos ako ng tao para suriin. Kung hindi pasado, ulitin ng 3 beses. Sandali, hindi ba yan si Fu Hanjing mula sa Beijing, CEO ng Fu Corporation? Magandang umaga, Boss Fu. Si Shen Wei, ipinanganak ka sa Roma habang ako'y naghihirap sa putikan. Hindi ako tumatakat. Nakikipaglaban ako para sa buhay ko. Hanjing, ito ang natagpuan ko sa laboratorio ni Shen Wei na manuskrito ng mahusay na doktor. Si Sir Lei, ang padrino sa ilalim ng lupa ng Nanyang, ay nalason ng kakaibang lason. Nag-aalok siya ng 100 bilyong piso sa itim na pamilihan para sa doktor na makapagpagaling sa kanya. Kung gagamutin natin si Sir Lei, ano ba ang pamilya Shen ng Nanyang? Tatapakan natin ang mga buto ni Shen Wei upang maging hari ng gabi sa Nanyang. Nakita ni Ji Shen ang token na ito. Hindi mo pa alam ang patakaran? Lumuhod ka. Gusto mong mamatay? Barilin mo na. Ngayon, nasa likod ko ang buong sindikato ng Nanyang. Hawak ko ang buhay ni Ji Lei. Si Shen Wei sa harap ni Ji Lei. Para ka lang langgam. Ngayon, lumuhod ka. Sunod-sunuran. Ang huling pangunahing recipe ng manuskrito ibigay mo sa akin. Basta gusto mong dilaan ang sapatos ko. Papayagan ko ang mga kapatid na gangster na iwan kang buhay.
Akala ko kung anong malaking backer yun pala yung itinapon ko sa basurahan, ay semi-finished na basura at ginamit para manloko kay Amulay. Huwag kang matigas ang bibig. Bumubuti na ang kalagayan ni Amulay. Kulang ng 3 pahina ang manuskrito ang panlaban sa lason. Kung ituturok ang semi-finished, diretso sa puso ang lason. Kalkulahin mo ang oras. Yang Amulay ninyo dapat ngayon ay nagdurugo na ang ilong at bibig. Magkalat ka. Fu Hanjing, anong itinurok mo kay Amulay? Anong lason yan? Mamamatay na si Amulay. Daan-daang tauhan na ang nakapaligid sa gusali. Kayo ng babaeng yan, tiyak na mamamatay. Sabihin mo kung nasaan ang antidote. Kung hindi, ipapakatay kita sa aso ngayon din. Wala akong kinalaman dyan. Si Shen Wei ang sumulat ng manuskrito, dakpin siya at isisi sa kanya. Kaibigan. Doktor ng mahiwagang kamay. 3 taon na, sa wakas ay nagpakita ka sa akin. Banal na doktor. Ang pinakamalaki kong backer. Kailangan ko pang yumukod at lumuhod sa kanya. Turokan. Turokan. Sabay mo na ring alisin yung 2 maingay na langaw. Linisin na sila. Ninakaw ang manuskrito ng banal na doktor, sinadyang pagpatay. Tanggalan ng babaeng ito ng lahat ng pagkakakilanlan. Wala kang kwenta, basura ka. Hindi mo maintindihan ang manuskrito. At pinapangarap mo pang maging amo. Nabulag ako, naniwala ako sa kasinungalingan mo. Panalo ka, Shen Wei. Ipinanganak ka sa Roma. Ako naman, sa putik nakikipaglaban para mabuhay. Talo ako, pero hindi ako kumbinsido. Tungkol sa kanya, baliin ang mga binti. Itapon sa underground na piitan ng Shen. Ano pa ba ang gusto mo? Wala na akong anuman. Patayin mo na ako. Patayin ka? Masyadong mura para sa'yo. Hanjing, palagi mo bang iniisip na mahina ako sa nakaraang 3 taon dahil sa sobrang trabaho sa pananaliksik? 3 taon na ang nakalipas, iniligtas kita mula sa kamatayan. Para lubusan mong makontrol ako, ginawa mo akong isang may sakit na umaasa lang sa'yo. Sinuhulan mo ang kusina. At sa aking gamot na sabaw, naglagay ka ng 1 taong halaga ng microgenetic toxin. Naglagay ako ng lason dahil mahal kita. Masyado kang perpekto. Napaka-perpekto mo, nakakatakot. Kailangan kong putulin ang iyong mga pakpak para umasa ka lang sa akin. Kailangan mo ako. Para maramdaman kong lalaki ako. Ano bang kasalanan ko? Mahalin ang basurang tulad mo. Sarili mo lang ang mahal mo. Mata sa mata. Tapos na ang paghatol. Binibini may ulat lang mula sa kulungan. Si Fu Hanjing ay nakatakas. Paano siya nakatakas? Ginamit niya ang huling subcutaneous chip sa kanyang katawan. Ang tracker ay ginamit para suhulan ang night shift guard. Bali ang 2 binti, hindi makakatakbo ng malayo. Kinoblock namin ang buong lugar. Huwag na kayong maghanap. Alam niyang aalis ako bukas. Siya mismo ang darating. Isang trap na hayop, gaano kalayo ang mararating? Lahat ay pupunta sa sarili nilang daan. Ha, Shen Wei. Pumunta ka pa rin. Ngayon, walang sino man sa atin ang makakaalis. Ibaba ang detonador. Kung hindi, garantisado ko. Bago mo pindutin ang buton, sasabog ang ulo mo. Barilin mo ako. Ito ay lock na may sensor ng tibok ng puso. Kapag tumigil ang tibok ng puso ko, sasabog agad ang bomba. Sa daan ang kamatayan, kasama kang isang bilyonaryang emperatris. Akong si Fu Hanjing,
Sulit ang buhay ko. Talaga bang akala mo na ang mga maruruming taktika na ito ay makakapagbanta sa akin? Huwag kang magpanggap. Alam kong hindi ka takot mamatay. Ipipilit kitang isama sa impyerno. Limang minuto, Shenwei. Tingnan ko kung gaano katigas ang buhay mo. I-cancel ang countdown. Maaari kitang bigyan ng helicopter. Huli na. Wala na akong lahat. Kapag namatay ka lang, mawawala lahat ng kahihiyan ko. Mamatay ka na, Miss. Ang kamay ko. Luyuan? Luyuan? Tawagin ang medical. Huwag kang mamatay. Narinig mo? Miss. Huwag kang umiyak. Buti na lang hindi na dumihan ang damit mo. Nailigtas ang buhay ng binibini, pero may neurotoxin ang bala, Ginoong Lu. Nasa matinding vegetative state na siya. Ang iniutos ninyo, Panginoon, ang mantuziksin na ipinangako naming ihatid. Ang mga gamot ay naagaw sa daungan sa ibang bansa. Ilang matatandang miyembro ng konsorsyum na nagtaksil habang kayo ay malubhang nasugatan, nakipagtulungan sa mga warlords sa ibang bansa upang kumpiskahin ang mga gamot. Kung hindi ibibigay ang 50% na bahagi ng Shen Corporation, sisirahin ang mga gamot. Kahit na maging plant man siya, ginagamit pa rin niya ang kanyang buhay para protektahan ako. Kung wala ang mantuziksin, gaano pa katagal makakayanan ni Luyuan? Hanggang 12 oras lang. Sapat na ang 5 oras. Puno ng pamilya. Isang walang kwentang pasyenteng halaman. Sayang ang pinakamahusay na medical resources ng Angkang Shen at pinapalayo ka sa pangangasiwa ng konsorsyum. Ngayon, nagkakaisa ang board of directors namin, nagampanan ang masamang bahagi para sa puno ipaalam siya. Galaw ka pa. Sasabugin ko ang ulo mo. Makinig kayong mabuti. Siya ang aking buhay. Sino mang gagalaw ng ventilator niya, papatayin ko. I-assemble ang Ghost Squad. Ihanda ang tactical suits. Ako mismo ang kukuha. Ma'am, nakalock ang target sa paligid ng espesyal na temperature-controlled box. May 30 armadong tao. May 2 sniper sa torre. Masyadong mataas ang casualty rates sa frontal attack. Payo ko, maghintay ng reinforcements. Hindi na makapaghintay si Luyuan, patayin sila lahat sa loob ng 3 minuto. Paputukan at patayin ang babaeng ito. Halimaw. Halimaw siya. Umatras. Binibini, may senyales na mula sa ospital. Tumigil ang tibok ng puso ni Luyuan sa loob ng 30 segundo, kababalik lang mula sa resuscitation. Sabi ng attending physician, ang posibilidad na muling tumigil ay higit sa 80%.
Miss. Magmaneho ng pinakamabilis na kotse. Miss, ingat sa likod mo. Huwag mo akong pakialaman. Nakuha na ang mga sangkap. Umatras agad. Chu-chu, maghanda ng 200 joules. Hindi pwede. Bumababa ang function ng puso at baga ng pasyente. Umalis ka, dalhin mo sa akin ang dobleng purified. Lu Yuan, sinungaling ka. Sinabi mo na hanggat buhay ka, hindi mo hahayaan na may manakit sa akin. Ngayon, dinala ko na ang gamot. Bakit hindi ka pa nagigising? Hindi ko papayag na mamatay ka. Miss, hanggat ako'y nabubuhay, hinding-hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Lu Yuan, narinig mo? Tama ba, miss? Ang mga matatandang iyon sa korporasyon, alam nilang nakuha mo ang gamot. Ngayon ay nag-iipon sila ng mga tao at handa nang pumasok ng sapilitan sa ospital. Shenwei, para sa isang aliping ginamit mo ang korporasyon ng pinakamataas na antas ng espesyal na tropa upang makipagbarilan sa ibang bansa. Hindi ka nakarapat-dapat na maging pinuno ng pamilya Shen ngayon. Tatanggalin ka namin. Mga tao, sugod, yung lalaking nagngangalang Lu na nasa koma, tanggalin ang mga tubo. Sino ang magtatangkang tanggalin ako? Shen Lao, tumatanda ka na ba? Nakalimutan mo na kung sino ang nagtayo ng imperyong ito ng Shen. Sino ang bumuo nito? Shenwei, huwag kang magpanggap na pinuno dito. Ang ghost squad na dinala mo sa ibang bansa ay nagdusa ng matinding pagkatalo. Wala ka ng tauhan ngayon, mag-isa ka na lang. Hulihin ninyo siya. Ibagsak ang armas o mamatay ka. Saan mo nakuha ang daming tao? Shen Lao, akala mo ba pumunta ako sa ibang bansa para magnakaw ng gamot? Walang backup plan? Nagbukas ka ng minahan sa South America ng lihim. Nakipagsabwatan sa mga dayuhang gang. Ang account na nilustay mo ang bilyong ari-arian ng conglomerate. Matagal ko nang alam lahat. Hulihin lahat. Ipadala sa Siberia para magmina habang buhay. Mula ngayon, ang panloob na pag-aalsa ay napatahimik na. Ang pagpapalawak sa ibang bansa ay tapos na. Ang sumusunod sa akin ay uunlad. Ang lumalaban sa akin ay mamamatay. May mga opinyon pa ba kayo? Susunod kami sa utos ng pinuno. Mabuhay ang pamilya Shen! Nasakop ko na ang buong mundo. Lahat ng hadlang ay naalis na. Hindi ka ba magigising para tingnan ang kaharian na ito? Pinibini, pinagdaanan mo ang hirap. Lu Yuan. Nasaan si Lu Yuan ng Suyu Security? Pinibini,
Amulu, ang bilis bumaba ng lagnat mo. Ang baho ng isda, halos sumabog na sa kumukulong tubig. Dahil gumaling ka na. Sa hapon, lumabas ka na ng ospital at bumalik sa trabaho sa kumpanya. Papuntahin ko si Su Yue para sunduin ka. Binibini, nahihilo talaga ako. Huwag kang umalis. Itong magandang binibini sa social circle ng Nanyang. Noon, hindi pa kita nakita. Anong kumpanya ka bang artista? Bahala kung sino siya. Ang ganda-ganda niya. Samahan mo kaming uminom. Layas. Gagong hindi marunong makisama. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sa Hooray! Hindi po nadumihan ang damit ninyo, miss? Wala. Mga bulag ba kayo? Ito si Ang, tanging may-ari ng Shen Corporation mula Nanyang. Simula ngayon, si Shen Wei sinuman ang mangahas na tumitig kay Shen Wei ng higit sa 3 segundo. Kukunin ko ang kanyang mga mata. Ha. Magaling po, Lo. Ngayon, ipinapahayag ko na makikipagtulungan sa Shen Corporation sa isang malalim na pakikipagtulungan na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. At gusto ko ring uminom bilang paggalang sa nobyo ni Shen Wei. Miss, kanina sa party, sinabi ni Lei Ye sa harap ng lahat, ako ang nobyo ninyo. Bakit hindi kayo tumutol? Bakit? Ayaw mo? Gusto ko. Pangarap ko yan. We, anong binibini? Puta ka ngayon! Pokpok ka! si Shen Wei ng pamilyang Shen, ang mayayamang angkan sa Timog Dagat, at si Lu Yuan, ang CEO ng conglomerate. Ngayon, ang kasalan ng siglo ay magaganap live sa buong mundo. Binibini, yung nasa ilalim ng lupa na kulungan, na naghihingalo at walang kwenta. Kagabi, namatay na. Fu Hanzhen. Dahil sa epekto ng lason sa gene, wala siyang kahit isang maayos na laman sa buong katawan. Sa wakas, ay nasa matinding guni-guni at paghihirap pinatay ang sarili sa pamamagitan ng pagkagat ng dila. Inaasahan na wakas itapon niyo siya sa libingan ng mga walang pangalan. Tapos na ang lahat. Oh, tapos na ang lahat. Ma'am. Howard sa Europa. Nagpadala si Master Lei ng lihim na mensahe. Gusto kang imbitahan sa hapunan sa susunod na buwan. Tanggihan at sabihin sa kanya, allergic ako sa klima ng Europa kamakailan. Nababaliw na ba si Amolu? Kahit bayani siya, hindi siya pwedeng maging bastos ng ganito. Ano ang gusto mong kainin ngayong gabi, Luyuan? Kahit ano, basta gawa ni Miss. Sana ang oras ay manatili sa sandaling ito magpakailanman. Oh. Mula ngayon, wala nang sino man ang makakapigil sa atin. Ang mundong ito ay ating pinaghirapang makuha. Ma'am, naalala niyo pa ba nung ako'y 12 taong gulang? Ang pangako ko sa inyo? Oo, naaalala ko. Sinabi mo na hanggat buhay ka, hindi mo hahayaang may manakit sa akin. Ngayon, gusto kong baguhin ang pangakong ito at tuparin ito sa ibang paraan. Noong 12 taong gulang ako, inilabas kita mula sa slum. Ibibigay ko na sa iyo ang buhay kong ito
Pagkatapos, naging pinuno ako ng mga anino na tagapagtanggol ng pamilya Shen. Akala ko ay parang anino lang ako. Laging nagtatago sa dilim upang protektahan ka. Ngunit hinila mo ako sa liwanag. Binigyan mo ako ng karapatang tumayo sa tabi mo. Shen Wei. Ngayon, gusto kong ibigay ang natitirang bahagi ng aking buhay. Lahat ay ibigay sa iyo. Pumayag ka bang hayaan mo ako na legal na protektahan ka habang buhay? Hindi bilang isang anino na tagapagtanggol, kundi bilang asawa? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Aha, hindi kita bitawan. Hindi kita bitawan sa buong buhay ko.